Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dito naman tayo, Ben. Bukod sa mga reklamo, mga empleyado ng gobyerno at ang mga sangkot dito, marami rin tayo pong natanggap na sumbong tungkol po sa disgrasya sa kalsada. Nako. Tulad nito, November 10 po, nang lumapit sa ating tanggapan si Arnel Javier na isa pong construction worker. Ang kanyang reklamo, na hit and run po dyan sa may Commonwealth Avenue habang siya po'y tumatawid. Pero sa halip na huminto ang kotse, abay tumalilis, lumayo. Mabuti na lamang po'y nasa pulputo sa CCTV ang pangyayari. Balikan po natin ang eksenang ito. Kasama natin dito live sa studio ng Kilos Pronto, walang iba kundi si Arnel Javier at kukwentuhan po na tayo kung ano po yung nangyari. Okay Arnel, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Paano ba nangyari? Pakikwento mo sa amin. Ganito po kasi yun eh. Tumatawid po kami ng dalawa po kami, tumatawid po kami. Nung siguro po mga dalawang poste po, nakita po namin yung sasakyan. Pasigsag-sigsag po. Okay. Tapos po, huminto po ako sa gitna. Pagkahinto ko po, babanggain pa rin niya po ako sa gitna. Tutubukin po niya. Ang ginawa ko po, tumalon po ako. Kaya po... Para hindi matindi yung impact. Opo. Parang gano'n. Okay, RJ, dahil ikaw yung medyo may malay doon. Ano ba ang napansin mo doon sa pangyayari? Yun nga po, nung tumawid kami na, nakita ko na po siya nung malayo pala na talagang pagewang-gewang na po yung sasakyan. Lalapitan ko po sana yung kotse kasi huminto po yung kotse. Kala namin tutulungan po kami. Hindi naman, humarurot pa rin? Hindi tumigil para tulungan kayo? Hindi na po na tumigil. Oo. Tapos may motor po na, Tumigil, huminto sa amin. Siya po yung humabol dun sa kotse. Kaya po nalinawan kami po sa plaka ng sasakyan. Okay, nasa linya ho ang hepe ho ng Land Transportation Office o LTO, walang iba kundi sa Assistant Secretary ASEC Edgar Galvante. ASEC, magandang gabi po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto, live po tayo. Meron na hong plaka na nakuha ho ang ito po mga biktima sa hit and run. Ito po ba'y pwede ho nating maidulog po sa inyo? Ang magagawa po namin, pa-verify natin to sa file at para malaman kung sino nagmamay-ari nitong sakyang ito. Ang pangalan doon na nagmamay-ari po ng plaka na yan ay walang iba kundi si nagangalan pong Josue David Andrade Basquena. Hindi ho malinaw yung kung pwede ho, pakitext nyo na lang sa akin. Sige po, sir. Apo, Sige. sir. Sana ho, matulungan ho natin, Asek, guys. Itetext ho namin sa inyo. Tignan ho natin kung anong maitutulong natin. But definitely, tratracing ho natin to. Kung maaari ho, pati ho yung pangalan ng complainant, Si Arnel. pakitext nyo na rin. Opo, we'll do that, Asek. Thank you so much po, Asek. Sige, maraming salamat. Salamat po. Matapos mong tutukan ng Kilos Pronto ang kanyang reklamo, sinamahan po ng team ng KP o Kilos Pronto sa tanggapan po ni Police Senior Inspector Jay Cuden ng Quezon City Police District. Public Information Office po yan, dyan po sa Camp Karingal. At siya po ay nakapagsampa na ho ng kaso laban po doon sa driver na yun.